So hello no, ngayon no, alam nyo ba sa panahon ngayon na ang modern false prophet ngayong panahon, no, isa sa pinaka biggest no na false prophet sa panahon ngayon is kung iisipin natin, kung babalikan natin at sinasabi dito sa Biblia kung sino yung mga taong false prophet, pababasa natin doon, ito yung mga tao no na mga taong nangangaral sa salita ng Panginoon na iba sa mga sinasabi sa nakasulat sa Biblia, or yung mga taong nanliligaw, kumbaga tagaligaw or nililigaw nila yung mga tao, no, yun yung mga false prophet, no, yung mga taong pinapalamig nila yung pananampalataya ng mga tao, no, upang sila ay mapalayo sa ating Panginoong Kristo. No, sa ngalan na false prophet, ito yung mga tao na propeta ni Satanas na walang ginagawa kundi linlangin at iligaw ang mga taong inosente. Ang mga propeta naman is ito mga true prophet or mga propeta ng Panginoon. Ito yung mga tao no, na itinalaga or pinili ng Panginoon. No, ito yung mga propeta or ito yung mga tao na pinili ng Diyos na ipangaral ang kanyang mga salita upang tawagin ang kanyang mga hinirang. Tawagin ang mga tao ng Diyos upang sila ay maligtas at malayo sa kapahamakan na naghihintay sa bawat isa. So alam nyo ba ngayon, no, ang modern false prophet ngayon na ginagamit ni Satanas na maraming mga tao ang nililigaw, no, or iniligaw. Ito yung mga content creator, mga vlogger, no, na walang ibang ginagawa kundi mag-video ng mga video na walang mga kabuluhan, ng mga videos na walang mga kabaluhan, mga kabastusan. Yung ini-entertain nila ang mga tao upang makalimutan nila na may Diyos, upang malayo ang bawat isip at puso ng tao sa Panginoon at mahumaling doon sa kanilang mga ginagawa dito sa mundong ito. Ito yung mga modern false prophet na ginamit ni Satanas upang linlangin ang mga tao dahil sa pamamagitan ng internet, no? So ito yung mga modern false prophet. So sinasabi ba dito na ang mga false prophet noong unang panahon yung mga taong nangaral ng mga maling aral patungkol sa salita ng Diyos is nawawala? No, hindi. Kundi, yun yung una. Dahil ditong mga modern false prophet na ito sila ang nadadagdag. Kaya nga dito, natutupad ang kasulatan na magsilabasan ang lahat ng ang maraming mga bulaang propeta at marami ang maliligaw. No, so ito sila at nadadagdag sila sa mga false prophet or mga bulaang propeta ni Satanas na ginamit ni Satanas. Itong false prophet, ito yung mga propeta ni Satanas. Ang goal nila is to deceive. Is to deceive. Linlangin ang bawat tao. Hatakin ang bawat tao mula sa Diyos upang mamuhay sa kasalanan. Maraming mga Kristiyano na mga tao na nabilong or involved or kumbaga nalinlang din sa mga modern false prophet ngayon. Kasi nga, maraming mga taong Kristiyano ngayon na sumasamba, pumupuri, nagda-drums, nagigitar, kasama sa choir or mga church member mismo, mga relihiyoso, mga Kristiyano, mga taong sumasama mismo sa Bible study, mga religious people, mga sumasama sa mga evangelist, missionaries, or ano paman, no, na dito mo lamang makikita sila sa kanilang mga ginagawa, ngunit ang kanilang mga puso malayo sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, yung buong puso at isip nila andoon sa atensyon. Kumbaga, napupul ang kanilang atensyon doon sa mga bagay sa mundong ito, sa ginagawa ng mga false prophet, mga content creator na ginagamit ni Satanas. Alam nyo ba, itong mga false prophet na ito, alam nyo ba kung ano ang mga pinoproblema nila? Wala silang pinoproblema patungkol sa Panginoon. Hindi nila pinoproblema yan. Alam nyo ba ang isa sa pinaka-pinoproblema nila? Kung ano na naman ang content na gagawin nila bukas, mamaya, o sa susunod na araw. Dahil dito sa kanilang mga ginagawang nakakatawa, mga kabastusan, ini-entertain nila mga tao, nililigaw nila ang isip at puso ng tao na palayo sa Panginoon. Kaya nga, kung napapansin nyo, maraming mga tao ngayon na hindi na seryoso sa paglilingkod sa Panginoon.
Kasi nga mas binibigyan nila ng full of attention ang mga bagay sa mundong ito. Minamahal nila masyado ang mundong ito. Itong mga bulaang propetang ito, alam niyo ba kung ano ang ino-offer ni Satanas sa kanila? Nililinlang sila, binibigyan sila ni Satanas ng fame, glory, money, kaningningan, kasikatan, bahandi, kayamanan, bahay, lupa. Yan, alam nyo ba, doon sa sulat ng Lucas, yan ang ginamit ni Satanas upang linlangin si Kristo. Sinabihan siya na I give you or ibibigay ko sa iyo mga bagay na ito, ang kaningningan ng mundo, ang buong mundo, ang kaningningan nito, kasikatan, karian, kayamanan, kung sasamba ka sa akin. Kasing itong lahat ng ito ay ibinibigay ko sa mga taong sumasamba sa akin. So itong mga bagay na ito ay natatanggap ng mga bulaang propeta. So nangangahulugan, itong mga taong ito ay propeta ni Satanas. At ito yung mga offer ni Satanas na ibinibigay ni Satanas sa bawat tao. So mag-ingat po tayo kasi sila ang pinaka-modern false prophet o modern false prophet ngayon na panahon. Marami ang nadidistract, marami ang nalilinlang at maraming mga tao ang naliligaw dito. Kaya mag-ingat tayo sa panahong ito. Itong panahong ito ay puno ng kasamaan. Puno ng kasamaan ng mundong ito ang panahong ito. Kasi nga, natutupad na ang mga sinasabi ng Biblia noong unang panahon sa sulat ni Apostol Pablo, sa mga propeta, sa mga apostoles at sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa panahon ngayon na magsilabasan ang maraming bulaang propeta at maliligaw ang marami. Ang mga tao hindi na makikinig sa tamang salita o sa salita ng Panginoon. Dahil nga mas binibigyan nila ng full of attention ang kanilang mga tenga, doon nila binabaling sa mga bagay na makamundong ito, sa mga bagay na makamundo, na siyang dahilan upang sila ay maligaw. Kung i-rectify mo ito at sasabihan mo itong mga taong ito, magagalit ito. So, ito ang dahilan kung bakit nagsilabasan. At dumarami ang mga taong nagiging swail. Dumadami ang mga taong nalalayo sa Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa. Baka isa na tayo sa mga false prophet or isa tayo sa mga nililinlang na mga bulaang propetang ito. Na mag-ingat po tayo, huwag po nating hayaan na daigin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo dahil lamang sa kanilang mga ginagawang panlilinlang at pang-i-entertain sa atin dito sa mundong ito, na dahil dito ang puso natin at isip na palayo sa Panginoon at doon sa kanila na humaling, at dahil dyan pagdating ng panahon magigising tayo sa kaparusahan. No? So hanggang dito na lang, God bless everyone.